Mabuhay, mga ka-fishing at mahihilig sa pangingisda. Ako ang inyong kaibigan at gabay sa mundo ng panghuhuli ng isda. Ngayong araw, ang 24 ng Disyembre, 2025 na bisperas ng Pasko ay may daladalang kakaibang ganda para sa ating mga pangingisda. Ano kaya ang inihahanda ng karagatan para sa atin? May sorpresa ba ang mga alon o sadyang mapanlin lang ang panahon ngayong Kapaskuhan? Sa video na ito, ibubunyag natin ang sikreto ng matagumpay na pangingisda batay sa tunay na datos na ating nasaliksik. Handa na ba kayong malaman kung saan at paano hihuli ng pinakamalaking isda? Ang araw na ito ay nangangako ng sapat na aktibidad ng isda dahil sa matatag na lagay ng panahon at mainit na tubig, bagaman may kaunting pag-ulan sa gabi na maaaring magpabago sa ugali ng isda sa malapit sa baybayin. Para sa ating mga target na isda ngayong Disyembre, pagtuunan natin ng pansin ang ilang popular na uri na kilala sa ating karagatan. Sa mga kaibigan nating mahilig sa lapu-lapu, hanapin sila sa mga mabato at malalim na bahagi ng dagat, lalo na sa mga bahagi ng reef kung saan may sapat na kumpay. Ang mainit-init na tubig na umaabot sa humigit kumulang 28 hanggang 29 na degree Celsius, 82 hanggang 84 na degree Fahrenheit, ay perpekto para sa kanila upang maghanap ng pagkain malapit sa mga istruktura. Gumamit ng bottom fishing rig na may sariwang hipon o maliit na isda bilang pain. Ang malakas na linya at matibay na kawil ay kailangan dahil sa kanilang lakas. Subukan ding mag-jigging sa gilid ng mga reef. Para naman sa maya-maya, mas gusto nila ang mga bahagi ng reef na may halo-halong buhangin at bato at madalas silang matagpuan malapit sa mga bangin o sa mas malalim na bahagi ng baybayin. Maaari din silang lumapit sa mga estruktura tulad ng mga lumubog na puno o lumang barko. Ang pinakamahusay na taktika ay ang paggamit ng live bait tulad ng maliit na isda o pusit. Maaari ding gumamit ng mga caught bite. Subukan ang mga float rig sa gitnang lalim or mag-bottom fishing. Ang maaliwalas na tubig ay pabor sa kanilang paghahanap ng pagkain. Ang galunggong ay madalas na matatagpuan sa mga malalaking kumpol sa bukas na karagatan, lalo na kung saan may kumpay. Maaari silang lumapit sa baybayin sa mga oras ng bukang liwayway at takip silim. Hanapin ang mga palatandaan ng ibon na lumilipad sa ibabaw ng dagat na madalas ay hudyat ng pagdami ng maliliit na isda. Ang mga sabikirig o maliit na sibat ay epektibo. Maaari ding gumamit ng maliliit na kutsara o jigs. Ang pagtsaming gamit ang durog na kumpay ay makakatulong upang maakit sila. Para sa mga mahihilig sa malalaking huli, ang tambakol at tangigwe ay matatagpuan sa mga bukas na karagatan. Maaaring malapit sila sa mga fish aggregating devices, FADs, o sa mga lugar kung saan mayroong mga malalaking kumpol ng maliliit na isda, trolling na may artificial na pain o live bite tulad ng galunggong or flying fish ay ang pinakamahusay na paraan. Ang fast retrieval lures tulad ng metal jigs o poppers ay epektibo rin lalo na kung nakakita ka ng mga kumakain na tuna sa ibabaw. Ngayong 24 ng Disyembre, ang panahon sa Pilipinas ay medyo matatag. Asahan ang temperatura na nasa pagitan ng 25 hanggang 29 na degree Celsius, 77 hanggang 84 na degree Fahrenheit. Bahagyang maulap sa maghapon at may kaunting pag-ulan sa gabi na may 15% tsansa ng ulan sa araw at 25% tsansa sa gabi. Ang hangin ay inaasahang banayad hanggang katamtaman na karaniwan sa amihan season na may average na 9 na kilometro bawat oras.
6 na milya bawat oras sa ilang lugar tulad ng Palawan. Ang ganitong panahon ay hindi masyadong makakaapekto sa mga isda sa malalim na bahagi, ngunit ang pag-ulan sa gabi ay maaaring maging sanhi ng paglipat ng ilang isda sa mababaw na tubig upang maghanap ng bagong kumpay. Ang temperatura ng tubig sa dagat ay mananatiling mainit at komportable. Nasa average na 28 hanggang 29 na degree Celsius, 82 hanggang 84 na degree Fahrenheit sa karamihan ng mga lugar sa Pilipinas. Ang mainit na tubig ay nagpapanatili ng mataas na metabolismo ng isda. Ibig sabihin ay aktibo silang naghahanap ng pagkain. Ito ay pabor sa mga tropical species at nakakatulong sa kanilang paggalaw at pagdami. Ang 24 ng Disyembre ay waxing crescent moon phase na may 22% pag-ilaw. Sa aking karanasan, ang waxing crescent ay maaaring maging maganda para sa pangingisda, lalo na sa mga oras ng bukang liwayway at takip silim. Ayon sa popular na paniniwala, ang pagtaas ng ilaw ng buwan ay nagpapataas ng aktibidad ng isda habang naghahanda sila para sa first quarter moon. Ang gravitasyonal na paghila ay maaaring maging banayad na nagreresulta sa mas matatag na kondisyon ng tubig. Sa pangkalahatan, inaasahan natin ang magandang aktibidad ng isda sa buong Pilipinas ngayong Disyembre. Ang matatag na panahon at mainit na tubig ay nagbibigay ng paborableng kondisyon para sa karamihan ng marine species. Ang mga predatory fish tulad ng lapu-lapu, maya-maya at tangigwe ay aktibo sa paghahanap ng kumpay, habang ang mga schooling fish tulad ng galunggong ay maaaring mas madaling matagpuan sa mga bukas na karagatan o sa mga bahagi ng reef. Sa kabuuan, ang forecast ng kagat ng isda para sa 24 ng Disyembre, 2025 ay maganda. Ang matatag na temperatura ng hangin at tubig kasama ang banayad na pagbabago sa buwan ay nagbibigay ng optimal na kondisyon para sa aktibidad ng isda. Maaaring maging kaunting capricious lamang ang isda sa mga oras ng pag-ulan sa gabi, ngunit sa pangkalahatan ay inaasahan ang masaganang huli. Kaya't mga kaibigan, ni buntot ni kaliskis, sanay maging masaya at masagana ang inyong pangingisda ngayong bisperas ng Pasko. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at marami kayong natutunan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, i-like ang video at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng ating fishing adventures. Anong isda kaya ang target nyo ngayong Kapaskuhan? May mga mangingisda ba dyan na may kakaibang diskarte ngayong waxing crescent moon? Ibahagi nyo ang inyong karanasan sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Hanggang sa muli, mga ka-fishing!